Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Micha Ami from Japan, Kaban Capricorn. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong December 1 to 15. Maraming salamat muna sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyo mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading is in description below. General reading to, Capricorn, tatandaan mo, general reading, ha? Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad nyo. Tandaan nyo palagi na wala sa baraha ang inyong kapalaran, kayo pa rin ang magdidesisyon nito bandang huli. Huwag nyo ipilit na energy nyo ito, ha? Tatandaan nyo, papaalala ko sa'yo, hindi ko binanggit ang pangalan mo. Ha? Energy reading tayo. Pag hindi nag-match sa'yo yung energy na ito, it means hindi sa'yo to. Hindi mo to personal reading. Tatandaan mo palagi, ha? Huwag kang masyadong, use your common sense din pag may time. Okay? Hindi lang ikaw ang nakatira sa mundong ito. Capricorn. O, diba? O, intuition. Use your intuition. To make a beneficial changes. Ganun lang yun. Diba? Tsaka kung ayaw nyo ng, kung gusto nyo lang ng positive reading, hindi ako yun. Huwag nyo ipilit yung channel na to. Walang pilitan dito, ha? Kasi ako nagsasalita talaga ako ng mga warning sign. Kung ayaw nyo, nasa tingin nyo is negative yon, ay nako po. Doon kayo sa positive. Kung ayaw yung makarinig, pwede na kayo, bukas ang pintuan. Nagpalayas na naman ako. Parang naalala ko yung dati, palagi ako nagpapalayas no? Ganun lang yun, Diyos ko po. Don't push yourself sa isang bagay o sa isang sitwasyon na it's not much sa'yo. Ganun lang yun. Don't be immature. Capricorn. Okay, Capricorn. Sabi dito is you need to use your intuition to make beneficial change. Kung sa aspeto ng buhay mo yan. Sabi sa inyo is meron kayo maiisip na mga new job or new career o may mga bagay kayo na gagawin. Yan, magkakaroon ng mga disappointment in some affair kung saan may niyang sitwasyon na yan. May mga unexpected situation happen. Pwedeng within the 2 days, 2 weeks, 2 months, nangyari na or mangyayari pa lang sa iba. Kahit na oras man yan. Yan, magkakaroon ng mga unexpected. Ibig sabihin, there's a pain or there's a storm or there's a deep hurt situation. Disappointment pwede. Mga intense or sorrow, kalungkutan, ganyan. Conflict, malaki man o maliit dyan. May mga konting yun, unhappy. Pwedeng hindi pagkakasunduan, ganyan. Romance is in the air. Pwedeng nahanda yung sitwasyon, may pagbibigyan ka ng pagmahal. Pwedeng kapatid mo, anak mo, karelasyon mo, pamilya mo, kaibigan mo. Or someone is giving you, no? Or alam na kung may karelasyon, diba? And married. Ay, kaso tatlo yung sing-sing. Sana walang third party sa iba. Sana walang third party or nahandin yung pagdating dito kasi when it comes to rose. And rose kasi, di ba ang rose is may tinik? Yan, may mga balakid sa relasyon. Sa iba, hindi kayo lahat. Yan. Pwede naman sa relationship, halimbawa. Relationship kasi is pwedeng sa trabaho, pwedeng sa asawa, or sa boyfriend, girlfriend, pwedeng gano'n, or sa anak, sa kaibigan, ganyan. Yan, may mga tinik, no? Mga tinik sa puso, or pwedeng isa sa inyo is may kinahumalingan, or may darating na, third wheel or third party, ganyan. Sa iba ha. Also dito is sa married kasi siguro, baka iba sa inyo, kung single ka, may magpo-propose sa'yo. Diba? Baka handun na yung sitwasyon na
magkarelasyon kayo, tas ngayon this time, ikasal kayo. Or may mga kasalan na pag-uusapan. Seek out information that will help you. Sinasabi rin dito na may mga bagay na kailangan mo maghanap ng information before you take it action, or before ka mag-action, mag-desisyon, magsalita, or mag-move ng mga bagay-bagay. Yan. Maaring 1 to 15 is may mga bagay ka na hahanapan ng impormasyon, di ba? Pwedeng ganun. Magsisiyasat ka ng mga bagay-bagay. Family matters. Kung titingnan ko dito, siguro may mga family matters or any situations in life. Kung may third party, may third party. Kung sa family yan, siguro nahandle yung sitwasyon na may mga pag-uusapan kayo. Yan. Ng mga bagay-bagay. Yan. Magkakaroon kayo ng mga connection or union by this 1 to 15. Oy, there's a blessing coming. Congrats. Yan. May mga plenty of material things. Maaari iba sa inyo is mahilig kayong kumain ng mga prutas, o kaya naman is there's a blessing coming into 1 to 15. Or ikaw ang magbibigay nitong blessing na to with someone. Pwedeng iba sa inyo. Or pwedeng nahandin yung sitwasyon na you're thinking about something na related to a money. Halimbawa, gusto mong mag-invest or gusto mong i-expand yung business mo if ever na meron ka, o kaya is sa trabaho mo, ganyan. May mga alamin, sisiya sa atin ka mga bagay. Pwedeng gano'n. Or iba sa inyo is mas more kang magiging very committed sa trabaho mo, sa finances mo, sa stability mo, sa sarili mo, self-care, gano'n. Sa mga bagay-bagay to be stable. Nandun ka sa point na yon. Ay, nandito nga si temptation. Baluga. Okay, nandito na yung sitwasyon. Kung titignan mo dito, di ba? Ibig sabihin, may tao, sana hindi ikaw ito, may tao na mabulaklak ang salita. May mga tukso ako nakikita dito. Either matutukso ka, or may taong tukso, ganyan, or matuksuhin. May mga sitwasyon na, yan. Halimbawa, welcome kasi sa tukso, halimbawa, sa relasyon, kasi andito to, o kaya sa iba dito is yung mga ma-attract yung mata mo sa mga gusto mong bilhin, pwedeng ganun, mga ganun sitwasyon. Pero sabi dito, kailangan mo munang seek ng information kasi it will help you. Kumbaga, wag ka rin maging impulsive, di ba? Wag ka rin pabigla-bigla, kumbaga, kasi pwedeng yun ang maging cause mo for being a snake, di ba? Yan, baka may mga magkaroon ka ng mga self-delusion, banat ka ng banat, tapos hindi mo naman naiintindihan o hindi mo napag-iisipan, di ba? Hindi rin magiging maganda kasi ikaw ang kalalabasan nito. Yung mga ganong sitwasyon. Yan, maaaring makatulong daw sa iyo yun, ha? Doon ka mag-focus. Kung gusto mo lang naman, nasa sa'yo pa rin yan. And may mga sitwasyon na magkakaroon ng mga rejection, or magkakaroon ka ng awakening with something, or nandun sa sitwasyon na magkikwit ka na. Yan. Halimbawa, ayoko na ng ganitong habit, pwedeng ganon. Ayoko na hindi ako makapag-ipon ng pera. O kaya magkakaroon ka ng awakening with something kasi nagkaroon ka ng enlightenment, ilelet mo yung mga bagay na yun. Maybe you learn from the past, mga ganon. Magkakaroon ka ng mga change of decision making, may mga bagay na itatransform mo. Kaya 1 to 15. Yan, magkakaroon. Sa iba sa inyo, it's more on rejection kasi handito rin si Vine tsaka si Apple. Yan. Ingat ka sa illness, Baka magkakaroon ka ng sipon, ubo, lagnat, ikaw or someone into your life, masakit yung lalamunan, minamalat, ganyan. Pagod. Isa rin kasi magiging cause yan, pagod. Vitamin lang dun, ha. Makaka-receive ka raw ng advice or you will give an advice with someone. Yun. And kung titignan mo to si Vine, tsaka eto, diba? Ibig sabihin, it's more on searching for a knowledge kasi ito no? Kumbaga is, may mga bagay na makakatulong sa'yo muna to get an information before you take it action. Yun ang sinasabi dito, ha? Maaari din na may magbibigay sa'yo ng payo. Kung gusto mong i-adapt yun, pwede rin. Kung ayaw mo, inasa sa'yo yun. Or ikaw ang bibigay ng payo. Yan. May mga coaching. Halimbawa, baka may tuturuan ka o may tao magtuturo sa'yo, mga ganyan.
And, naku po, sana hindi ikaw ito pagdidikta. Sabi ko sa'yo, di ba, mag-ingat ka pa rin sa mga salita mo. Yan, maari may tao na either ikaw is may didiktahan ka. Halimbawa, wag ganyan, wag ganun, wag ganyan. Dapat ganito, dapat ganyan. Ano ba yan? Bakit ganyan? May pagdidikta. No, ako nakikita. Kung titingnan ko siya dito, yan, may pagdidikta na parang nahanding sitwasyon na siya yung mas nakakaalam. Siya yung mas tama. Siya yung may karapatan. Nag-entitle din sa iba, no? Yun. Sana hindi ikaw ito or someone ito. Halimbawa, yung boss mo, halimbawa, yung kasamahan mo, kumbaga, gagawin na nga lang niya, iuutos niya pa sa'yo. Pwedeng ganun. Diba? O kaya naman, kung good naman yung dictator na to, okay naman. Yan, baka maging puppet ka. Ganyan, sunod-sunuran sa mga bagay-bagay. No? Or ikaw to, may mga, controlling or manipulative something. Yan. Ingat pa rin kayo dito, ha? Huwag kayo maging ganyan. Ayan, may mga natural disaster. Ako nakikita. Siguro mga natural na nangyayari. Siguro may mga storm, mga pagsubok, natural na mga pagsubok everyday. Nakita ko sa'yo dito, may mga konting mga frustration na mararamdaman. And syempre, andun naman yung mga sitwasyon na you will survive in a situation or you need to survive in a situation, ano? Ako nakikita dito. Kung tingnan mo, di ba, ang medyo mahirap siya, oh. Di ba? Dapat ata sa inyo medyo may drawing para mas naiintindihan nyo, no? Kasi iba parang hindi ata naiintindihan, parang sinasabi, parang ang labas ako yung nagsisinungaling. Parang gano'n. Hello? Wake up din. Ba't ko naman kayo magsisinungalingan? Ang tatandaan nyo palagi, ang sinasabi ko is yung nasa baraha lang, ha? Na mga medyo may hina yung intuition, medyo mas good kung mag-meditate kayo. Kaya nga sabi, di ba? Nasa inyo naman yan. Energy mo. Pwedeng when it comes sa frustration, pwedeng ito yun. Halimbawa sa trabaho mo. Halimbawa sa karelasyon mo. Diba? Sa iba sa inyo. Yun. Magkakaroon ka ng mga frustrations in life. Pwedeng dito sa reading natin, mapuprostrate ka. Kasi akalain mo na energy mo to. Diba? Akalain mo personal reading mo to. Pwedeng ganun. Energy ni Capricorn Universe. Okay. Oh, okay. Okay, energy mo this week. Bang ganda. Energy mo this week, ang nakikita ko sa'yo dito is there's an offering. Maari ikaw is mag-o-offer, pwedeng sa anak mo, pwedeng sa karelasyon mo, pwedeng sa kasamahan mo sa trabaho, ganyan. Magkakaroon ng offering, or you offering something, or makaka-receive ka ng offering. Yan. Yan ang energy na nakikita ko sa'yo dito. And also, meron ka daw na tutulungan na tao, pwedeng ikaw yung tutulong, or may bibigay ng tulong sa'yo, pwedeng ganun, vice versa tayo. And then also, para energy mo is magkakaroon ka ng, siguro may mga maaalala ka sa nakaraan. Siguro mamimiss mo yung magulang mo, mamimiss mo yung anak mo, mamimiss mo yung someone into your life, yung kaibigan mo, yan. You're reminiscing the past situation in life. Also, magkakaroon ka ng communication with someone who's connected sa'yo. Tao sa nakaraan. Pwedeng anak mo, karelasyon mo. Yan. Pwedeng may babalik. Pwedeng ganun. Yun na nakikita ko sa'yo. Is more on, energy rin is more on confident. Yung energy mo, napaka very confident masyado. Yung mga i-work hard ka raw. May mga i-develop ka this 1 to 15. You give an effort and hard work and focus and commit in that situation. Yun, ang nakikita ko sa iba season. Iba dito para may aaralin ka ata? Aaralin o mamasterin. Yan. Ano parating sa kanya universe? Yung iba dito ma-pride.
Or, syempre, andun yung, because of the pride, syempre, gusto mo maging perfect kasi yung mga bagay na ginagawa mo. Alam mo yun? It's good naman. Pero, we need to use our pride in a good way din. No? Tingnan natin ang, pag-uusapan ka rin daw dito. May mga recognition ka, no? May hinihintay ka pala. May hinihintay ka. May darating daw sa yung reward. Yun ang parating sa'yo. May mga meron din iba dito is may pagdidimdim. Ano tawag dito? Kikimkimin. Diyos may engot talaga si ate. Yan, may mga didibdibin ka raw ng mga bagay. Anong parating kay Capricorn? Parating sa kanya. Ano ba yun? Uy. Sabihin niyo naman, ate, ang bagal mo naman mag-read. Para-paraan lang din, ha? May mga ano dyan, setting. Kaya, para-paraan din. Bago mag-talk. Sabi ko nga sa inyo, if the emotions is high, intelligence is low. Nakakabobo. Unahin niyo muna yung utak than to your emotion, ha? Okay, parating sa'yo, may tao na babalik. O may babalik. May taong babalik. And also, parating din sa'yo is magkakaroon ka ng paghihigpit. May either maghihigpit ka o may paghihigpitan ka or vice versa. Pwede yung paghihigpit kasi ay halimbawa, yung anak mo, hihigpitan mo siya kasi baka mapahamak siya. Halimbawa, ganun na. O kaya sa trabaho, halimbawa, yung boss mo, yung kasamahan mo, hihigpitan ka nila. Pwedeng ganun. Or ikaw, yung kasamahan mo, hihigpitan mo kasi para rin yun sa sa stability niya kasi baka mapahamak siya, yung mga ganun sitwasyon. May paghihigpit o may naghihigpit or maghihigpit ka in a situation. Siyempre, parating din sa'yo, excited no? May mga exciting situation this 1 to 15. I don't know why, kung bakit, pero makakaramdam ka na excitement. Ang nakikita ko rin dito is merong kang marireceive. Gift. Ganyan. May darating na gift. Either pera, gift, or tulong. Or, ikaw ang bibigyan ng pera, gift, or tulong with someone. Yun na nakikita ko. Sa iba sa inyo is, merong mga new project. Ako na nakikita parating. Yan. There's a new project or nahandun yung sitwasyon na you begin something project, you begin something creative, or you begin something idea na actionan mo this 1 to 15. Ganyan. Yun na nakikita ko. May mga new idea ka na may isip. May paghihintay tingnan natin ang ha. Dapat iwasan ni Capricorn. 1 to 15. Anong dapat iwasan niya? Tandaan nyo na hindi mo ito personal reading. Ha? Dapat iwasan. Dami agad Sa iba, sa inyo may delay talaga, no? Okay, dapat pong iwasan, syempre yung maiging maiksi yung pasensya mo. Yung magkaroon ka ng, iwasan mo yung mga pagtatalo, alitan, hindi pagkakasundo-sundo, yung magkaroon ka ng pagsasalungat or salungatin yung mga tao or salungatin kanila, umiwas ka sa mga taong ganun. Ikaw ito or siya ito sa'yo, umiwas ka na lang. And then iwasan mo rin is, syempre, is not to avoid, no? Yan, is not to avoid something. Kailangan mo rin kasi, may mga time kasi na kailangan mo maging patient. It's more on patient din ang kailangan.
Iwasan mo yung mga frustration, anxiety, yung mawala ka sa plano mo. Iwasan mo yung hindi ka, ano ba to? Is not using your wisdom. Yan, yung katalinuhan, karunungan. Is not to use your wisdom or to clarity yung mga bagay-bagay, no? Ibig sabihin, pag-isipan mo ng maigi. Tulad ng sabi ko dito, di ba? Huwag kang ma-manipulate or makontrol ng sitwasyon. And then, iwasan mo yung hindi ka makapag-focus or hindi ka makapagpasya o lumayo o umiwalay sa mga sitwasyon na it's not good to you. Hindi makakagood para sa iyo. Yan, umiwas ka dyan. Iwasan mo din yung mga taong disloyal o being a disloyal, mga taong manglilinglang, panglilinglang. May taong nanglilinglang. May taong nanglilinglang ako nakikita. Nanglilinglang, manglilinglang, o panglilinglang. May tao nga arrogante eh. May tao rin na may sakit. Ako nakakita. Ikaw or someone into your life. And then also, iwasan mo yon yung mga tao arrogante, being arrogant, isa rin yun. Mapanghinaan ng loob, iwasan mo rin yun. Yun ang mga dapat mo iwasan. Yung pwedeng gawin ngayon, bakit bukas pa? Yun ang sabi. Tingnan natin ang love mo. Love is sa lahat kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Kamusta yung love ni Capricorn? Tsaka dito, sa sitwasyon na to, another message tayo ha. May taong tanga o nagiging tanga or magiging tanga. Dodge ka doon sa sitwasyon. May tao na nag-ahari-harian, matikas ang puso, may kalupitan. May nag-entitle. O, diba? Diba kasasabi ko lang yung kanina? O, ayan na, sinabi ko lang na nandito, sabihin nyo naman, ate, mapagpanggap ka. Malaki sa buhay nyo. Palit tayong posisyon. Sabi ganun eh. Love. Mga love nyo. Tingnan natin. Love ni Capricorn po, universe. Aba? Nalo. Ano yun? Ano po to? Ano to, universe? Clarity ko ha. Sabihin nyo, ang bagal mo te. Isipin nyo muna. Mag-isip muna kayo, may mga strategy dyan. Hello? Okay, kung kayo hindi. Kung kayo single pala. Kung kayo ay single, maaaring may kasamaan ka sa trabaho o dati mo nakakilala na may feeling sa'yo. Yun na nakikita ko dito ha. Maaaring biglaan mo siyang makikilalang muli or magkakaroon siya ng connection muli sa'yo. Pero mag-ingat ka pa rin. You need to trust to your intuition. Sa mga single dyan. Oo, meron nga. Pero bakit parang may something sa kanya? Kasi nagba-back and forth to eh. Parang nandito siya sa point na hindi niya alam or nagkakaroon siya ng doubt to connect sa'yo or maybe this is you. Sa iba naman dito merong either may third party or may connection sa iba ang bawat isa. Kung sino sa inyo. Kung kayo is nagkaroon ng separation, baka kumonekto sa'yo. Bigla tong kukonect sa'yo. Ikaw or siya ha. Yan, kasi gusto niya ng renewal sa'yo. Pero bakit unfaithful siya, no? Unfaithful ang baluga. O kung lalaki ka man o babae. Unfaithful itong tao na to, manggagamit. Medyo sinungaling. Wala rin kasi siyang pakialam no? Kung masaktan ka or hindi or vice versa. Obsessed or andi siya sa sitwasyon na pwede rin na materialistic ito. Diba? O kaya gusto niya lang na kapag may binigay ka sa kanya, doon lang siya. Pwedeng gano'n. Sa iba gano'n sa iba hindi naman. Pwedeng ito it's more on kasinungalingan kasi siya
Kumbaga, pagiging greedy din siya, ano, yung makasarili lang talaga. Yung iba dito wala tong awa. Kumbaga basta masabi niya, sasabihin niya kahit masakit or hindi, masaktan ka, wala siyang pakialam, ganun. Or vice versa tayo ha. Yun ang nakikita ko dito. Sa relationship. Sana hindi nyo to energy, syempre. Diba? Sa iba naman sa inyo, if you are in relationship, isa sa inyo hindi stable. Either may sakit, or pagod, or may trouble sa trabaho. Pwedeng ganun. Or sa pera. No? Yun ang nakikita ko dito. May makabigla ang magaganap o mangyayari in this relationship. So, nakikita ko dito sa iyo. Ibig sabihin, may mga biglaan kang i-work it out or i-work it out itong relasyon na ito. Yun ang nakikita ko ha. May mga iilusyonin or nahandon yung may mga either isa sa inyo is magiging busy. Ibig sabihin, may mga multitask, multiple priorities na gagawin. Yun ang nakikita ko dito. Medyo may hardship, ano. Yan. Kung mahal ka naman, sa mga magkakarelasyon, mahal sa walang third party ha. Mahal ka naman niya. So, kung walang may sakit, isa sa inyo is, yun nga, masakit man salita. Wala siyang pakialam kung masasaktan ka niya o hindi. Kanya, so nakita ko dito. So, may mga sakit andun. May love and caring. Isa dito is more on, there's a love and caring situation. Kanya. Ako na nakikita dito. Mapagmahal at maaruga yung isa sa inyo. Yung isa parang walang pakialam. Or sa may mga sa mga may mga pasaway na karelasyon na. Pero kung hindi naman pasaway yung karelasyon mo, kuhanin mo yung isang sinabi ko sa iyo. Anak, baba ka muna, anak. Tingnan natin yung money mo. Kamusta po yung money ni Capricorn? 1 to 15. Money niya? Money and trabaho, isa lang to ha. Kasi nanggagaling ang pera mo sa trabaho mo. Ganun talaga. Ooh, devil. Okay, sa money mo naman or trabaho, may konting pressure. Siguro nga busy ka, no? Kasi iba dito busy. Kaya medyo nape-pressure kayo. Yan ang nakikita ko dito. Nagkakaroon kayo ng limitasyon. Ibig sabihin, may mga gusto kayong gawin o gusto mong aksyonan, hindi niyo magawa. Siguro nga, lalo na kung busy kayo, di ba? Ano gusto mo bakasyon, gusto mo uwi ng maaga, pero hindi pwede kasi December nga, busy talaga, pwedeng ganun, di ba? Yan naman si Devil. And pagdating sa pera mo nga, is nahadon ka naman sitwasyon mo na you always have a choices when it comes sa paggastos. Halimbawa, pag-iisipan mo talaga na kung dapat ko tong bilhin o kinakailangan ko tong bilhin, kung mas mura ba dito o mas mura ba doon, yung mga ganun sitwasyon. Yun, nagkakaroon ka muna ng pag-iisip bago ka bumili o gumawa o gumastos. Yun na nakikita ko sa dito. And then also, sa pera mo, syempre because of your business, no, magkakaroon sa'yo ng parang there's a hardship or there's a stagnant or trap situation na nangyari in the past and now you are releasing. Makaka-release ka na. Ibig sabihin, makakalaya ka in your situation na naging mahirap. Magkakaroon na sa'yo ng clarity at magkakaroon ng mga pagtatapos. Yan, there's an ending situation. Sabihin, either magbabago siya or magtatapos yung hardship na yun. Kasi, yun ang mangyayari sa'yo. Parang ang dami mong wishful thinking. So, nakita ko dito. May mga i-daydream ka daw. Another message. Meron kang... Ay, ba't ito? Ba't yung maliit?
meron ka pa fantasizing situation. Maraming opportunity darating sa'yo, or maybe there's many ideas ka na may isip. Advice universe kay Capricorn. Ay! Alam mo ba na ito na lumakpak eh. Kuhanin na natin yan. Uy, we have the 10-10, no? Ibig sabihin, there's a completion situation. May magtatapos sa buhay. Ingat kayo sa bandang likod, ano? Siguro sa pagod yun. Baka manakit yung mga likod nyo, balakang nyo, batok, likod, balikat, ganyan. O may mga sakit sa backbone, mga ganyan. Okay. Hindi ko muna sasabihin, ha? Sa iba sa inyo, there's a new beginning happen. There's a new horizon, situation happen. Andito rin yung sitwasyon na may mga miracle na magaganap sa'yo. Siguro mga unexpected. Ganyan. Sa iba ha, sa mga bless lang. Sabay binigay sa blessing. Binigay sa mga blessing. Yan. Sa mga mabait na tao lang to ha. Sabay kayo mga palaaway, hindi balaki sa buhay nyo. Sabay gan, atin salbahe mo ha. Hindi, syempre, di ba, sabi nga nila, karma is coming. Di ba, ganun lang. Ano ka ba? Nag-ano lang tayo sa card. Okay. Sa iba dito is may darating o may papasok na pera. Siguro nga there's a bonuses, ganyan. O kaya may mga overtime, yan, darating yan. Yan, may mga parating. May mga problema na matatapos sa'yo. Makakaramdam ka daw ng peace of mind by 1 to 15. And then also, there's a valuable things na darating sa'yo. Sa iba sa inyo ha. May mga bagay ka raw na i-evaluate or magkakaroon ka ng mga bagong strategy, may mga need to progress o may mga ipaprogress ka, aayusin, kukumpunahin, pagbibigyan ng energy, ganyan. When it comes to advice, ay sabi dito, be responsible ha, sa mga bagay-bagay, sa lahat ng aspeto ng buhay mo. When it comes to advice, start a new beginning in life, make a new directions in life, and then give an effort and hard work and commit and focus sa mga bagay na need to develop, sa mga bagay na need to achieve, sa mga bagay na need to success, ganyan. Trust your intuition, making things happen, and be creative, and tandaan mo, may mga tao o may mga Capricorn kasi na ano ba to? Malakas yung inyong manifestation, ganyan. Ibig sabihin, because of your pure heart, madali kayo makapag-manifest ng mga bagay-bagay. Ganon. Isipin mo, ako kaya yung pure heart. Sabi ka. Yun ha. Yan, madali na kayo. Tsaka may mga darating doon na opportunity sa'yo. Yun ang sabi ni Card. May magtatapos talaga sa buhay mo. There's an ending situation or there's an end of a cycle happen into your life. May magbubukas na bagong pintuan, there's a transformation, may mga pagsasaayos ka na. Iba dito, cleansing to eh. Siguro, kasi nga December, magtatapon ka na mga hindi kailangan or you need, no, para medyo iwas sa mga negativity, dapat na itapon yung mga hindi na kinagamit o yung mga sirana, kasi isa rin yun sa makapagbibigay sa iyo sa energy mo eh. Yan, may mga maglilinis ng mga bagay-bagay, kwarto, bahay. Yan, may paglipat ako nakikita, hindi ko alam in what way. Baka lipat ka sa pang-umaga, pang-tanghali, pang-gabi, section 1, section 2, section 3. Kung saan parte ng trabaho mo yan, pwede rin lilipat ka ng bahay, lugar, apartment, o kaya trabaho, pwedeng ganun. Kung ano may yung paglipat na mangyayari sa iyo. May mga paglipat. May mga unexpected change happen into your life. Peacefully. Sabi dito, minsan mag-take a risk ka rin or magbigay ka ng time sa sarili mo, mag-recharge ka. Okay. Rejuvenate. Arigatou namaste, God bless.